Good day everyone. Today our group will discuss the virtue ethics, one of the ethical theory of the philosophy. We will talk about the background and the proponents of the theory and the concept, application in computer science, advantage and disadvantage, and the importance in making decisions. So what is the virtue ethics? Ang virtue ethics is isang ethical theory na nakafocus sa character o moral values ng isang tao kaysa sa simpleng pagsunod sa mga rules o pagtingin sa mga consequences ng action. Ibig sabihin, mas mahalaga rito kung anong klaseng tao ka kaysa sa basta paggawa lang ng tama dahil may batas o kapalit na reward o punishment. Tinuturo din ng mga virtue ethics na ang isang mabuting tao ay dapat mag-develop ng positive traits o virtues tulad ng honesty, kindness, courage, discipline, fairness, and responsibility. Dahil sa theory na ito, kailangan sanayin ng tao ang sarili sa paggawa ng mabuti hanggang sa maging habit nila ito, maging parte ng kanilang pagkatao. Nagmula ang virtue ethics noong panahon ng ancient Greece at kilala dahil sa works ni Aristotle. Naniniwala siya na ang ethics ay hindi lang tungkol sa pag-alam kung ano ang tama at mali, kundi tungkol din sa pagiging mabuting tao sa pamamagitan ng consistent na pagpapractice ng virtues o yung mabuting ugali. Ang main proponent ng virtue ethics ay si Aristotle, isang Greek philosopher at scientist na ipinanganak noong 384 BCE. Isa siya sa pinaka-impluensyang philosopher sa history dahil sa kanyang contributions sa philosophy, science, and ethics. Pinakilala rin ni Aristotle ang idea na ang tunay na happiness o eudaimonia na ang ibig sabihin ay human flourishing o fulfilled na buhay ay nakakamit sa pamamagitan ng pamumuhay ng may virtues o mabubuting katangian. Ayon sa kanya, nade-develop ang virtues sa pamamagitan ng habit at balance. Halimbawa, ang courage ay nasa gitna ng fear and recklessness. Kapag sobra ang takot, nagiging cowardice ito. Pero kapag sobra naman ang tapang at walang pag-iingat, nagiging recklessness. Kaya mahalaga ang balance sa behavior at decision ng isang tao. Ang golden mean ay isang filosofiya ni Aristotle na nagsasabi ng ang kabutihan o virtue ay makikita sa gitna ng dalawang extreme o sobra at kulang. Ibig sabihin, dapat balanse ang ating ugali, kilos at desisyon. Kapag sobra o kulang ang isang gawain, maaari itong maging masama. Ngunit kapag nasa tamang balanse lamang ito ay naging mabuting asal. Halimbawa is yung courage or recklessness. Yung cowardice is yung kaduwagan. Ito naman yung sobrang takot kaya hindi kayang harapin ang problema o panganib. Next is yung courage or katapangan. Ito naman yung tapang. Ito yung tamang tapang na marunong humarap sa problema ngunit may pag-iingat pa rin. Next is yung recklessness, pagiging padalos-dalos. Ito naman yung sobrang tapang na wala nang pag-iisip sa panganib o posibleng masamang mangyari sa mangyayari. Pinapakita nito na hindi tama ang sobrang takot at hindi rin tama ang sobrang tapang. Ang mabuting asal ay pagkakaroon ng tamang lakas ng loob. Key concept naman po is virtue. Ang virtue ay yung tumutukoy sa mabubuting ugali at asal ng isang tao. Ngunit ito naman ang mga katangian na papakita ng pagiging responsible, mabait, tapat at makatarungan. Ayon kay Aristotle, ang virtue ay isang hindi basta ipinanganganak sa tao kundi natututunan at nahuhubog sa tamang gawain. Second is yung moral character. Ang moral character ay nakabuang pagkatao ng isang tao based sa kanyang mga kilos, desisyon at pag-uugali. Kapag ang isang tao naman ay palaging gumagawa ng tama at mabuti, nagkakaroon siya ng mabuting moral character. Next is yung habit formation. Ang habit formation ay ang
process ng pagbuo ng ugali. So, naniniwala man dito si Aristotle na nahuhubog ang virtue sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa ng mabuti. Halimbawa, kung palagi kang nagsasabi ng totoo, magiging tapat kang tao. So, yun yung pinaka-example. Next is yung eudaimonia. Ang eudaimonia is yung nangangahulugang pagkakaroon ng masaya, makabuluhan at maayos na buhay. Para kay Aristotle, nakakamit ito kapag ang tao ay namuhay ng may kabutihan at tamang asal at balanse sa lahat ng. Ang slide na ito ay may isang estudyante na nakakita na ang kanyang mga klase ay nangangapya ng code at gumagamit ng AI tools na walang pahintulot para matapos ang kanyang project. Ang problema ay napapressure din siyang sumama dahil malapit na ang deadline. Pero bilang estudyante ng College of Computer Science, importante ang paggawa ng sariling gawa at pagiging honest. Mas magandang matuto ng tama kaysa umasa sa pangopya o pangdadaya. Applying virtue ethics. Sa slide na ito, pinapakita kung paano gamitin ang virtue ethics o paggawa ng tama ba sa magandang ugali. Ang mga values na pinakita rito ay honesty, integrity, responsibility, at discipline. Pinili ng estudyante na gumawa ng sariling project kaysa sa mandaya. Pinapakita nito na mas mahalaga ang magiging tapat at responsable. Ang lesson dito ay mas maganda ang success na pinaghirapan at pinagsusayan kaysa sa galing sa pandalaya. Rules of virtue ethics. Sa slide dito ay pinapakita ang mga magandang epekto o advantages ng virtue ethics. Una, encourages good moral character. Nakatulong ito para magkaroon tayo ng mabuting ugali at tamang asal. Dahil dito, mas natututo tayong gumawa ng tama kahit walang nakakita. Pangalawa, promotes honesty and responsibility. Tinuro nito ang pagiging honest at responsible. Mahalaga ito dahil sa pag-aaral at sa pakitungo natin sa ibang tao. Pangatlo, helps people become better individuals. Nakatulong ang virtue ethics para maging mas mabuting tao tayo. Hindi lang tayo nakatuon sa rules kundi pati sa pagbubuti ng ating ugali at desisyon sa buhay. At ang panghuli, flexible in real life situation. Flexible ito dahil nagagamit natin ito sa iba't ibang sitwasyon sa totoong buhay. Nakatulong ito sa paggawa ng tamang desisyon lalo na kapag may mahirap na sitwasyon na kailangan harapin. And cons of virtue ethics naman tayo. No clear rules for a difficult situation. So dito, sa virtue ethics, walang eksaktong step-by-step rules kung ano ang tamang gawin sa mahihirap na sitwasyon. So minsan mahirap magdesisyon lalo na kapag magkaiba ang tama at mali depende sa sitwasyon. Decision may become subjective. Nagiging based minsan sa personal beliefs o opinion ng tao ang pagdidesisyon. Ibig sabihin, maaaring magkakaiba ang tingin ng bawat tao kung ano ang virtues o mabuting gawain. Next is the different cultures may define virtues differently. Ang isang virtue ay magandang asal sa isang kultura ay maaaring iba ang kahulugan sa ibang lugar. And the next is yung difficult to balance virtue. Mahirap pagsabayin minsan ng iba't ibang virtues. Halimbawa, gusto mong maging honest pero ayaw mo ring makasakit ng damdamin ng iba. Kaya nagiging challenging kung alin ang dapat unahin. So dito sa conclusion, ipinapakita ng virtue ethics na mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao at wastong pagpapahalaga upang makagawa ng tama at ethical na desisyon sa buhay. Ang pagiging tapat, responsible ay may integridad at ay mahalagang katangian hindi lamang sa pag-aaral kundi pati na rin sa profesyon. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng mabubuting asal, nahuhubog ang mga estudyante upang maging responsible at mapagkatiwalaang professional sa hinaharap. And ito po yung references. Yun lamang po. Thank you.